yung sarili dito sa First Vita Plus para mag-evolve. Tama ba, partner? Yes. So, ayan po. So, alam mo ba, partner, meron tayo ngayon very special guest. Pero bago yan, partner, mag-shoutout muna tayo. Ayan. Power! Ayan! Shoutout po sa ROC ni Ma'am Rachel Tizon. Ayan, shoutout din po sa Pantone of the Champion ni Ma'am Ginny Batoto. Shoutout din po sa Jewels of the Champion ni Sir Conrad and Ma'am MG Banyare. Shoutout din po sa King of the Champion kay Rudy Nakis, Savior of the Champion kay Sir John Paulo, and Ma'am Jingay Ginan. Yan, shoutout din po sa Average of the Champion ni Ma'am Aluna Malabana. Shoutout din po sa Champion of the Champion ni Ma'am Emily Elizaga. Shoutout din po sa Winners of the Champion ni Ma'am Gina and William Tilo. Ayan. Pasalamatan ko lang po ang sponsor. Ayan, Ma'am Amor Lood. Maraming salamat po. Ma'am Marino Gunida, Sir Elmer Tugali. Maraming salamat din po kay Ma'am Minerva at Sir Ares Castañeto. Ayan. At ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating very special guest ngayon. Ayan. Huwag mo nang patagalin, partner. Excited na ako, partner. Excited na ba kayo, Batsy? Yes! Ayan. Siya po ay isang solo parent of 4, isang educator of servant, dating factory ng 2 years, at saka teacher by profession, naging private school ng 6 years, the Wins Core Leader at the Wins Team Achiever. Let's all welcome Ma'am Emeline Ortizas. Ayan. Bigyan naman po natin ng milyong-milyong palakpak. Ayan. Great morning! Grabe naman yung special guest na yan. Good morning. Ayan po. Nanginginig ako sa totoo lang. Sa tuwing tumatayo ako dito, nakailang tayo na po ba ako dito? No? So, sa lagi kong pag-share ng aking kwento. Okay? So, huwag niyo tingnan ang mukha ko, ha? Pakinggan niyo kung ano yung mga sasabihin ko at kung matamaan kayo, congratulations. At kung ito man po, medyo nasaktan ka, hindi yun para sa'yo, sa katabi mo yun. So, great morning po sa lahat. Unang-una po bago ako magsimula, maraming salamat po, Sir Aris. Maraming salamat po, Apla Narcisa. Sir Jojo, maraming pong salamat. Ako po ay laki pong karangalan po ito na may share ko naman po sa inyo yung aking journey po sa First Vita Plus. Handa na po ba? Yes! Oh, power clap na po. 1, 2, 3, woo! Ayan. So next para ako kay Ma'am Karina. Asa na yung pinakamaganda nating speaker. Ayan. Then, siya po ay buti nga po no, sa kanya, nadala niya pakiusapan ng asawa niya. Tama? Sa pangalawa nating speaker, mas lalo ako na-challenge kasi, kumbaga lola ko na yun eh. Kaedad na ng lola ko eh. Pero nagagawa niya. Okay? Ito naman pong harap ko ninyo, sabi nga po kanina, ako po isa pong solo parent. Ayan po, konting background lang po kasi kinuwento na kanina lahat yun eh. Okay, so ako po yung nagtapos ng edukasyon. Okay, so hindi po ako agad nagturo. Kasi ayaw ko muna magturo. Gusto ko lang kumita agad ng pera. Ang factory worker, agad-agad may pera, may kota lang. Ayan, so for 2 years, wala pa akong napala dyan, kundi dyan po nasira ang mata ko. Lumabo dahil sa aming ginagawang libro.
Yan, so nag-proofreader po ako. Ako po yung tubong Cebu, Bisaya po. May mga Bisaya po dito. Ayan, sis, grabe, ang Bisaya talaga malakas. Okay, so ako po ay napadpad sa Manila. Dahil nga po paglaking Manila, pag nandun sa Manila, maraming opportunity. Pag Manila daw kasi dahil tubong Cebu, isla po kami. So lumuwas sa Manila kasi pag nakarating ka rin ng Manila, sikat ka na. Sa amin po, pag umuwi po kahit kasambahay ka, sikat na na. Sikat ka na kapag galing kang Manila. Kasi pag Manila po, maraming pera. So agad, pumunta din ako ng Manila, maghanap ng trabaho, napadpad po ako sa isang private institution. Board passer, pero hindi po ako nag-public. Nag-private po ako. Tumagal ako for 6 years. Okay naman, ayos naman ang kita dahil single pa ako noon. Okay, so may mga private tutors. Ako malakas kumita yung tutorial pag private. Okay, doon po ako bumabawi. Doon din po ako nagkasakit. Dahil po sa gustong kumita ng pera, masipag, single pa, wala namang ibang pang-obligasyon, no? Okay, so ang ginawa ko doon po, nung tumigil na po ako sa pag-tutor. Dahil wala na po akong natitirang oras sa sarili ko. Diyan po ako nagkasakit dahil. Then, ako po ay napadpad po sa First Vita Plus. Paano nga ba? Mamaya ikwento ko yan. Nagiging core leader po ako ng D-Wins team. Then nagiging achiever din po ako ng aming D-Wins team po. Under champions pa rin po! Kasi World Cup champion, wala po. Ayaw. We are born now as champions. Ayan po. So nakabuo din po ako ng grupo. So ang grupo ko po ay ang Team Wonder. So teacher by profession as of now. So solo parent of 4. Pero po isa lang po ang tatay ulit. Sabihin yung 4 yung lalaki. O, isa lang po yung tatay niyan. Okay? So, kwento ko lang po yung buhay namin. Bago ako nagsimula sa First Vita Plus, ako po yung tao na darating ka pa may hawak ang box, hindi na kita harapin. Unang-una po, wala akong pera pambayad. Kahit anong ialok mo sa akin, di po ako bibili kasi wala akong pera. Aalukan mo ako ng negosyo, mas lalo na. Marami na ako na-encounter na puro lang alok. Kaya lang po, itong pinsan ko po, yan po yung angel ko. No? Narinig niya yung buhay ko na may sakit, yung anak ko may sakit. So, nagdala siya ng isang box. Sabi niya, pag gumaling ang anak mo, bayaran mo. Pero pag hindi gumaling, huwag mo na bayaran. O deal! Libre naman eh. Okay? So, sa makatwid, yung applying ko na yan, ay wala na rin po ngayon. Yan ang angel ng buhay ko. Alam mo, mga angels po natin, hindi po nagpaparamdam. Maswerte ka kung nagparamdam yung angel mo. Kaya congratulations kung hanggang ngayon kasama mong angel mo. Lahat po may dahilan bakit nawalan mong anghel natin sa buhay. Okay? So yan po ang nagdala sa akin sa First Vita Plus. Kung hindi po dahil sa kanya, wala rin po ako ngayon. Hindi ko yan alam. Okay? So yan po yung aking dahilan bakit ako napasama sa First Vita Plus. Unang-una po yung sakit kong mayoma. Pangalawa po yung mga anak ko may hika. Na pwede pala ma-dehydrate. Doon ko lang nalaman. Pwede palang mawala ng oxygen at pwede palang mamatay yung bata. Doon ko naranasan sa isang anak. UTI po. Nakaranas na po ba ng UTI? Oh, sino po nagka-UTI dito po? Wow! Yan po yung umirit tapos iniwan. Ayan po. So yan po yung akin. No? Umirit tapos iniwan. Iniwanan naman ni upline. Iniwanan pa ng katabi sa bahay. Ayun. At syempre po, kaya po tayo nandito sa First Vita Plus dahil lahat po tayo may pangarap sa buhay. Tama po ba? Lahat po tayo na nandito sa First Vita Plus ay gustong mabago ang takbo ng buhay natin. Wala naman nabago sa labas ng trabaho ko eh. Idagdag mo lang ito po kung meron kang trabaho sa labas. Wala naman mawawala, idagdag mo lang. Okay? Huwag mo muna bitawan yung trabaho mo sa labas, idagdag mo lang ito. Kahit pa paano additional income mo na din. Yan po yung ginawa ko. Dahil lahat tayo may kanya-kanyang pangarap. Ayan. So yan po yung dati kong mayoma. Dati. Na dapat operahan ako dyan. Kaya hindi po natuloy. Good news dahil po sa First Vita Plus. Ayan po yung una ko po, no? Ito po yung pangalawa kong baby dyan. Hindi siya pwedeng mabuhay. So sabi ni Doktora, Mami, hindi ka pwede magbuntis hanggat hindi natin matanggal ang mayoma. Kasi ang mayoma ko po, lumalaki, active, growing. Ang mayoma natin mga kababaihan, pwede siya madala sa regla, ayon sa OB-GYN ko. Pero yung
akin po, hindi po siya madadala sa regla. Hindi po siya madadala ng pills, hindi po siya madadala sa gamot. Ang solusyon sa kanya, hindi siya cancerous. Ang solusyon sa kanya, tanggal. Kaya lang po, sa Capitol po ako na-confine nung baby na pangatlo. So wala na yun. Dahil walang heartbeat. Sabi niya, kung mabuntis ako, pwede rin ulit maulit. So dahil may kasama pa ako sa bahay, mahilig din po eh. Power. Ayan po, so nagkaroon pa ulit ako ng isa pang pagbuntis, pangatlong pagbubuntis. So yung pangalawa ko nakunan, pangatlo po dito po. Okay, 18 weeks, sinugod na po ako sa ospital. Kasi po, anytime po din niya siya malaglag. Pero may heartbeat. May heartbeat ang baby. So lahat sinaksak sa akin, lahat ginawa na ng OB. Kaya lang, sabi ng OB-GYN ko, Mami, mamili ka. Ikaw o ang baby. Kung ikaw ang nanay, nakaratay ka sa ospital, at tapipirmahin ka ng waiver, anong una mong isi-save? Sarili mo o yung anak mo? May heartbeat ang baby. Alam niyo po ba, lumalaki siya ng lumalaki yung myoma, sumasabay yan sa paglaki ng baby ko. So hindi siya pwede isabay. Magsiksikan daw sila. So anytime, kung palakihin ko siya sa tiyan ko, malalaglag din siya. So ano ang gusto ko i-sacrifice? Itutuloy ko ba na ganun ang risk ng buhay ko o kaya ilalaglag na lang ang baby? Pwede pala yun. Legal. Parang legal abortion. Manili ako, waiver ako, pipirma ako ng waiver. Pwede nila anytime during my confinement ko, pwede nilang ilaglag o tanggalin ang baby. Kasi hindi rin siya magtagal eh. Anytime pwede. Alam mo po, nagdasal naman po tayo lahat sa Panginoon. Tama? Gabi-gabi, lahat-lahat, araw-araw. Lalo na po pag may problema tayo. Bakit nga ba, no? Sa tuwing dumadating sa atin ang problema, mas lalo tayong kakapit sa Kanya. Pero bakit pag nawalan ka ng problema, hindi ka man lumapit sa Kanya, magpasalamat? Tama? Sa panahon na walang-wala ka, doon tayo kakapit sa Kanya. Alam mo, sabi ko na lang kay Lord, Lord, grabe naman ang paghihirap ko eh. Sobra-sobra na eh. Okay? Bigyan mo naman ako ng chance. Pakita mo naman sa akin, Lord, ang desisyon na tama. Itutuloy ko ba o hindi? Alam niyo po ba, ang naisip ko noon, kung itutuloy ko, wala akong pera, ganito mangyayari sa akin, may maintenance ako. Kung hindi ko naman itutuloy, ganito mangyayari. Sabi, nagdala-dalawang isip na ako eh. Litong-lito na ako. At ang asawa ko, nung tinanong ko ng panahon na yun, dead ma, kasi hindi ko siya kasama sa hospital.